sinabi nga ng LTO na confirm na, totoong-totoo na, at ito na yun, talagang sobrang saya. At alam ko marami, hindi lang daan-daan, kundi libo-libong Pasigenyo ang makikinabang po sa ating Extension Office. Mula sa LTO, siyempre ito po sa pangunguna ng ating Assistant Secretary and Regional Director, Sir Marcos Lacanilao. Sir, maraming salamat, Asek. Gaya nung napag-usapan natin dati, talagang gusto ng LTO na mapalapit ang mga serbisyo dito sa ating lungsod Pasig. Siyempre, ang mga private partners din ng LTO sa pangunguna ng kanilang CEO na si Sir Elmer. Maraming salamat po dito sa effort ninyo. At gaya ng alam ni Vice Mayor Dodot at ng ating mga konsehal, tagal ko na rin kausap si Councilor Bote na ano ba pwede natin gawin para magkaroon ng LTO dito sa site ng Pasig, yung east side, Kasi na Colonel Rico, si Councilor Angelo, Councilor Ryan, pa nating mga kasama sa LGU, at pati mga kasama rin po from national agencies. At talagang matagal na namin inaabangan ito dahil yung perennial problem ng lalo na ng mga tricycle driver, ng lahat pero lalo na ng mga tricycle driver, sinasabi natin sa mga tricycle, bawal kayong dumaan ng C5. Dapat hindi sila tumatawid doon. Pero kailangan nila magparehistro. Para magparehistro, pumunta sila sa may Kapitolyo, kailangan nila tumawid ng C5. Kaya ang hirap, bibigay pa tayo ng bibigay pa ng special permit. Talagang hindi maganda, nahihirapan, Kaya sa pamamagitan ng extension office na ito, mapapadali ang buhay ng mga magpaparehistro at bonus na lang din po, masayang bonus na pati licensing meron din daw po dito, Kaya pasensya na po sa mga private partners din natin, sa mga iba, talagang nung binubuo po ito, hindi ako masyadong nakikipag-usap po na alam niyo naman sa gobyerno, minsan nagagawan kami ng kwento kahit wala naman, pag gagawan ka ng kwento, kaya minsan talagang maingat lang din ako. Pero ang naging role lang naman namin ay sabihin sa LTO na may need talaga. Hindi lang need, talagang malaking pangangailangan na magkaroon tayo ng extension office dito. Kaya sa totoo, papunta dito, mula nung natanggap ko yung invitasyon at sinabi nga ng LTO na confirm na, totoong-totoo na, at ito na yun, talagang sobrang saya. At alam ko marami, hindi lang daan-daan, kundi libo-libong Pasigenyo ang makikinabang po sa ating extension office. Maraming salamat sa inyo lahat. Congratulations po sa atin. Sa mga kawani ng LTO at sa mga residente ng Pasig, narito na po ngayon ang narito na po tayo ngayon at magandang umaga po sa inyo lahat. Isang malaking karangalan po ang makasama kayo sa mahalagang okasyon na ito. I would like to acknowledge the presence and support of Mayor Vico Soto, whose leadership continues to demonstrate transparency and a strong commitment to accountable governance in Pasig. The inauguration of the Pasig Extension Office is a response to the growing need of growing government services that are accessible and responsive to the public. By bringing services closer to the community, we aim to make government transactions more efficient, more aligned to the needs of the people we serve. This development is the result of the sustained coordination between national and local institutions, guided by a shared commitment to improving service on the ground. As we formally open the new Extension Office, we are reminded that the facilities matter only when matched by the quality of the service provided within them. Our responsibility is to ensure that this office operates with the professionalism, integrity, genuine concern for the people who walk through its doors. We extend our appreciation to everyone who contribute to making this extension office possible.
May this facility serve as a place where the public experience government as responsive and respectful for their time and trust. Congratulations again at maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Asep Lacanilao. And now let's move on to the ribbon cutting ceremony. May I invite our Honorable Mayor, our Assistant Secretary, Vice Mayor Jaworski, and the councilors.